Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong inilabas ng Supreme Court Public Information sa kaso ng Department of Health vs. Philippine Tobacco Institute, Inc. GR. Number 200,431, July 30, 2024. Ayon sa Korte Suprema, ang Food and Drug Administration, FDA, ay may awtoridad sa regulasyon sa aspetong pangkalusugan ng mga produktong tabako. The Food and Drug Administration, FDA, has regulatory authority over the health aspect of tobacco products. Ito ang naging desisyon ng Supreme Court en banc, sa pamamagitan ni Senior Associate Justice Marva Cleonen, dahil pinagtibay nito ang desisyon nitong 2021 at tinanggihan ang mga mosyon para sa muling pagsasaalang-alang na inihain ng Philippine Tobacco Institute, Inc. PTI, at Representative Edsel Lagman. Sa ilalim ng Republic Act No. 9711, o ang Food and Drug Administration Act, FDA Act, ang FDA ay may regulatory authority sa lahat ng produktong pangkalusugan. Ang mga tuntunin sa pagpapatupad ng batas ay nagsasaad din na ang kagawaran ng kalusugan ay may pananagutan sa pag-regulate ng mga produktong tabako sa pamamagitan ng FDA. Hinamon ng PTI ang probisyong ito sa mga tuntunin sa pagpapatupad. Sinabi nito na ang Interagency Committee Tobacco, IAC Tobacco, ay may eksklusibong jurisdiction sa mga produktong tabako, kabilang ang aspetong pangkalusugan nito. Ang Regional Trial Court ay nagpasya na pabor sa PTI at pinaniwalaan na ang mga produktong tabako ay lampas sa kapangyarihan ng regulasyon ng FDA. Binaligtad ng Korte Suprema ang RTC sa desisyon nitong 2021, na nag-udyok sa PTI na hamanin ang desisyon. Naghain din si Representative Lagman ng motion for reconsideration bilang respondent intervenor. Sa pagtanggi sa mga mosyon para sa muling pagsasaalang-alang, pinasyahan ng Korte na ang IAC Tobacco ay walang nag-iisa at eksklusibong jurisdiction sa mga produktong tabako at industriya ng tabako. Ang lahat ng produkto na nakakaapekto sa kalusugan, kabilang ang mga produktong tabako, ay sakop ng mandato ng FDA na tiyakin ang kaligtasan, bisa, kadalisayan, at kalidad ng mga produktong pangkalusugan. Kaya, ang pagsasama ng mga produktong tabako sa mga implementing rules ng FDA Act ay naaayon sa batas. Alinsunod din ito sa mga pangako ng Pilipinas sa ilalim ng World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, WHO-FCTC. Sa ilalim ng WHO-FCTC, dapat unahin ng bansa ang pangangalaga sa kalusugan ng publiko, kabilang ang pagpapatupad ng mga hakbang sa pagkontrol ng tabako upang mabawasan ang paglaganap ng paggamit ng tabako at pagkakalantad sa usok ng tabako. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.